Lasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo't higit sa ating mga minamahal na mga OFWs at inyong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng mga OFWs, po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-iimbita sa inyong lahat na sumubaybay sa ating bagong programa sa Radyo Pilipinas, ang Tahanan ng OFWs. Regular itong masusubaybayan tuwing Huwebes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa DZRB 738 AM at maging sa Radyo Pilipinas World Service. Ang ating programa ay mapapanood din sa opisyal na Facebook page ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Sama-sama po nating pag-usapan ang mga kwento ng pagsusumikap ng ating mga bagong bayani at alamin ang mga programa at serbisyo na hatid ng DMW sa ating mga OFWs saan mang panig ng mundo. Bukas po ang tahanan ng OFW sa ating lahat. Kaya't halina't tutukan at sama-sama nating ipagmalaki sa mundo ang ating mga bagong bayani sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po.
Oras natin, 11 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At isang magandang hapon mga kababayan nating OFW sa amang panig ng mundo kayo naroroon. Ngayon po ay October 16, 2025 at patuloy nating ihatid ang mga balita, serbisyo at programang inalaan para sa ating mga bagong bayani. Ako po ang inyong lingkod, nagbabalik si Charles Tabo ng Land-Based OFW Concern at of course nandito ang bagong kasama natin sa studio, si Sir Onin Miranda ng DMW SCS. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po, Director Charles. Isa pagbati po sa ating lingwang programa para sa ating mga mahal na OFWs. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Oning Miranda ng Strategic Communication Service. Hello po sa ating mga kabayang OFW saan magsulok ng mundo. Live po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Panoorin nyo rin natin mamaya ang replay ng ating episode sa RP World Service. Yes, at ika-39 o 39 episode na tayo ngayong hapon. Abalang-abala po ang ating ahensya para sa mga pampalawig ng mga programa at serbisyo. At noong October 13 po, partner, no, ay lumipad ang DMW at mga partners agency para sa London Caravan na sila gawa ng OWA. At dinalahan po ito ng inyong lingkod o ang kasama po si Secretary Hans, Administrator P. Kaunan, Undersecretary Bernard Olalia, First Lady Liza Araneta Marcos, at His Excellency Ambassador Teodoro Locsin Jr. At hindi po ito maging madali kung hindi rin po dahil sa suporta ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at of course ang mga partners agency natin gaya ng DOT, DTI, Pag-ibig, SSS, MWO at Philippine Embassy sa London. At syempre po yan ang unang pagkakataon dinatid ng DMW National Reintegration Network, ang serbisyo overseas para sa ating mga OFWs. Kasunod po yan no October 11, nasa Italy naman po ang ating pamahalaan para magatid ng bagong bayani ng mundo OFW Serbisyo Caravan. Yes, at napakalahaga po at malalapit ang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya kabayan, ugaling mag-check sa ating official Facebook at mag-follow up na rin sa lagi kang updated sa mga bagong programa at ahensya at mukhang marami-rami rin po tayong pag-uusapan, partner, sa maya-maya. At bago tayo magpatuloy, narito muna ang ilang mahalagang balita mula sa tahanan. Balita mula sa tahanan. Magandang hapon, narito ang mga pinakamalalaking balita sa DMW nitong nakalipas na linggo. Croatian government bumisita sa Pilipinas, ugnayan pinalakas. Muling pinagtibay ng Pilipinas at Croatia ang ugnayan sa paggawa at proteksyon ng OFWs sa pamamagitan ng serye ng aktibidad sa Department of Migrant Workers sa Mandaluyong City noong October 14 to 15. Pinangunahan ni Minister Gordon Radman, State Secretary Ivan Vidis, at Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Kakdak ang pagpupulong kung saan nilagdaan ang Joint Statement on Labor Cooperation para sa ethical recruitment at worker protection. Kabilang sa mga napagkasunduan ang no placement fee policy, government-to-government hiring para sa hotel workers, para sa mas mabilis na work permit processing, at pagpapalakas ng PIDOS at PAOS programs. Kasabay nito, pinagdiwang din ng Pilipinas at Croatia ang Friendship Week, tampok ang kulturang Pilipino at pagdalo ni na Ambassador Evangelina Lourdes Arroyo Bernas at mga opisyal ng DMW at Croatia. Bilang bahagi ng kasunduan, 10 employer mula Croatia ang nagsagawa ng on-site interview para sa 212 aplikante sa G2G hiring program. Tiniyak ng pamahalaan ng Croatia na walang placement fee para sa makatao at ligtas na proseso ng employment. Balita mula sa tahanan. Ikalawang round ng 2025 Serbisyo Caravan, ikinasa sa Europa. Inulunsad ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ang ikalawang round ng 2025 Serbisyo Caravan sa Europe kung saan daan-daang OFWs ang nakinabang sa mga programa ng pamahalaan. Sa ginanap na alagang OWA Wellness and Membership Caravan noong Oktubre 10 hanggang 11, sa London, tampok ang unang pagpapasinaya ng DMW National Reintegration Network sa isang overseas caravan. Pinangunahan ni na Secretary Hans Leo J. Kakdak at Administrator Patricia Ibon Kauna ng programa na dinaluhan din ni na First Lady Liza Araneta Marcos at Ambassador Teodoro Locsin Jr. Halos 500 OFWs ang nakinabang sa serbisyo tulad ng OWA e-card renewal, legal consultation at health check-up katuwang ng DTI, DOT,
Pag-ibig Fund, SSS at Philippine Embassy in London. Matapos ang London leg, tumuloy ang caravan sa Rome, Italy para sa bagong bayani ng mundo OFW Serbisyo Caravan na muling dinaluhan ng First Lady. Balita mula sa tahanan. At kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Danilo Garcia. At ako naman si Angel Neliasca para sa tahanan ng OFW, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yan po ang mga balita mula sa tahanan. Pero bago natin ipakilala ang mga karagdaang updates mula sa ating ahensya at ligtas po na nakauwi ang mga Pilipino seafarer na nasugatan sa Houthi attack sa MV Minerva. Siya ay sinalubong ng DMW OWA at iba pang ahensya ng pamahalaan pagdating sa Naya Terminal 1. At kaagad naman po na nasa ilalim ng medical check-up at binigyan ng kaukulang tulong bilang bahagi ng repatriation at reintegration assistance ng pamahalaan. Sa iba pa pong mga balita, umabot na sa 100,000 transaksyon ang bagong OFW Travel Pass na inilunsad ng Department of Migrant Workers o DMW bilang bahagi ng patuloy na digital transformation ng ahensya. Patunay ito ng mas pinaigting na serbisyo ng DMW para sa mga overseas Filipino workers o OFW. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin at pasimplehin ang mga proseso sa pamahalaan. Pinalitan po ng OFW Travel Pass ang dating Overseas Employment Certificate o OEC at magsisilbing Digital Exit Pass at dokumento para sa mga paalis na OFW. Yan, at hindi lamang pamahalaan ang makakatulong sa inyo, kundi of course mag-umpisa ho yan sa inyo mga kabayan hanggat nariyan kayo sa ibayong dagat. At narito panoorin natin ang maikling info video para sa Insurance OFW. Naaksidente ang sasakyan kung saan sakay ang OFW na si Angelita Manalo nito lamang buwan ng Mayo. Mula Eastern Region, nagbiyahe pabalik sa Riyadh, Saudi Arabia, ang pamilya ng kanyang employer. Ang kanyang amo, isang 80-year-old na Saudi, ang driver ng sasakyan. Nakabitaw ako sa pagkakahawak ko, tapos nabangga po ako dun sa bintana. Para daw siyang bola na dinedribble sa loob ng sasakyan hanggang tuluyang sumadsad sa buhangin. Nalimutan daw niyang magsuot ng seatbelt. Dahil sa aksidente, lubhang naapektuhan ang spinal cord ni Angelita. Pasalamat daw siya at hindi siya pinabayaan ng kanyang amo hanggang muli siyang makalakad ng maayos pagkatapos maospital. Pero tuluyan na rin siyang pinauwi dahil hindi na siya makapagtrabaho. May 3 buwan pang nalalabi mula sa kanyang 2 taong kontrata. Nakaagapay ngayon ang DMW kay Angelita sa pamamagitan ng Action Fund. May endorso na rin siya para sa OFW Hospital sa Pampanga. Ang kanyang insurance ay inaasikaso na rin ng agency. Ligtas man, malaking leksyon ang natutunan ni Angelita. Laging mag-seatbelt habang nasa biyahe. Ayan po, ay napakahalaga po, pare ko, yung pagsusuot ng seatbelt. Hindi po dapat kalimutan, sir. Yes, oo, napakahalaga po kahit po gato'y ka-busy sa ating trabaho, napakahalaga po na ang buhay po ang kapalit yan pag yan po yung ating nakakalimutan. Kaya napakahalaga ang seatbelt, isang simpleng paggamit nito ay maaring makaiwas at matinding pinsala o kamatayan. At sa mga OFWs po natin na palaging nagbabiyahe papunta sa trabaho, tandaan nyo, may mandatory insurance kayo sa ilalim ng Migrant Workers Act para sa aksidenteng maaaring mangyari kasama na habang nasa biyahe. Yes po. Pero sa higit sagat, ugaliin natin po ang pagiging maingat, pagsunod sa traffic rules at pagtiyak na ligtas ang sasakyan ng driver dahil walang mas mahalaga kaysa sa buhay at kaligtasan ng isang manggagawang Pilipino. For sure, agree ka sa akin yan, partner. Yes, sir. Ang pagkakaroon po ng insurance, mahalagang proteksyon para sa bawat overseas Filipino workers o OFW. Sa klaubo nito, ang mga insidente na aksidente, pagkakasakit o pagkamatay kahit habang bumibiyahe papunta o pauwi sa trabaho. Yes, opo. Ayan. Sir, sa ilalim po ng Migrant Workers Act, lahat ng agency-deployed OFWs ay may mandatory insurance para sa accidental death, disability at medical assistance.
Yes, at paalala ng DMW, siguraduhin may valid insurance certificate bago umalis ng bansa at laging magsuot ng seatbelt dahil walang pagkapalit ng buhay ng isang manggagawa. Tama po. Huwag natin kalilimutan mga kaibigan, seatbelt po isang paraan para tayo makaligtas sa kamatayan. Correct ka dyan, Di mo ba? partner. Oo. Mula pa rin po sa Serbisyo Caravan, isa sa mga Filipino founder kasama ang British na President ng Casilieras Charity in UK ang nagbahagi ng kanilang layuning serbisyong may puso at pagkakaisa. Panoorin po natin ito. Magandang umaga po, LEOC Gagan, Casilieras Organization founder here in UK. Nakakatuwa po na kami ay dinalaw ng OWA Caravan dito po sa UK at tunay na ang kanilang pagbibigay ng serbisyo ay may puso. I am introducing to you the President of Casilieras Charity Organization UK, Mr. Andy Shaw. Thank you, Chairman Andy. Good morning, everybody. Welcome to the Noel Hotel in Hammersmith here for this wonderful event hosted by OWA and other government departments within the Philippines. And it's wonderful to be here, especially being a Westerner, not being Filipino. But I'm still proud and privileged to be here. Casilieras is a transgender, straight, don't care where you're from, don't care what your background is. We only care about your welfare. Simple as that. We have no airs, we have no graces. We literally, if we can help you, we are here to help you. And to help us to help you, we need you to also to help us. That way, we can grow bigger, we can grow stronger. Because single people, not very strong. But when you join force and you join together, we are stronger together than we will ever be individually. From the very beginning, it was composed by 5 beautiful Filipino ladies na laging distress kasi nga po, mahirap ang maging malayo sa ating pamilya, sa ating bansa. Ang panahong ito, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makadaupang palad ang mga government official from the Philippines. Nagkaroon po sila ng isang caravan tour para po ma-reach out ang aming mga hinaing. Nakakatuwa po. Ang serbisyong may puso. Ito po ang DMW at OWA. Salamat po na marami. I know this may come as a shock to you all, but I am not one of the 5 ladies, because one, I'm not beautiful, that founded Casilieras. But I am very proud to be a part of Casilieras and to be voted as President of Casilieras. Para sa mga overseas Filipino workers around the world, kailangan po natin rin na tayo ng OWA para po maintindihan natin kung ano ang pwede nating makuha na tulong buhat sa kanila. Ang gobyerno po natin ay hindi pwedeng magtrabaho ng sila lang. Kailangan din po nating tumulong sa kanila. Alagang OWA, alagang may puso. Ayan, nakakatuwa partner no, na yung ibang lahi ay tuwang-tuwa sa atin at dinala natin ang ating serbisyo. Doon ilalapit po natin sa ating mga OFW saan mang sulok sila ng mundo. At talaga naman pong kahanga-hanga, Director, sapagkat ang ating mga kababayang OFW, talagang kitang-kita po natin ang pagmamalasakit na hinatid po ng Department of Migrant Workers at ng Overseas Workers Welfare Administration. Yes, oo. So tuwang-tuwa po kami at tuloy-tuloy po ang serbisyo ng Department of Migrant Workers at ang OWA sa ating mga unsung heroes, ang ating mga kapwa OFW, saan man sila sulok ng mundo. Opo. At ngayon po ay, pero yung nagsalita kanina, isa lang po sa mga community leaders, at marami po yan kasama ang mga community Filipino nurses na na-meet ni Secretary Hans Kakdak po sa London. Ayun. Opo, oo. At meron tayong magiging bisita, Director. Marami tayong mga pag-uusapan ngayon. May mga bisita tayo ngayon po na magbabahagi ng kanilang pong mga istorya ng kanilang paglalakbay sa ibang bansa po. At ng balita po natin mga kaibigan ay hindi lang po basta-basta ito opisyalas po ng ating pamahalaan dyan po sa kanyang bansang kinabibilangan, sapagkat ang pagmamalasakit nito para sa ating mga manggagaong Pilipino ay daman-dama, puso sa puso. Yes po. At ipakilala pa natin o mag-break muna tayo, partner. Break muna tayo mga kaibigan. Sige, break muna tayo at pagbabalik po namin, marami pa kaming kwento para sa inyo. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation
sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Nido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar nyo. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Kanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kaagapay mo, saan ka man sa mundo. Yes. Partner, kanina nakita natin, no? Natunggan natin kung paano kasaya yung ating mga kapwa OFW dyan sa London nung binisita sila ng ating departamento. At ngayon, hindi lang pala sa overseas, partner. Meron din tayo dito sa regional. Kaya ngayon, magkikwento sa atin at naririto ngayon si RD o yung Regional Director Glenda Aligonza, ang ating magiting na director doon mula sa Region 6. Para tayo ay balitaan mula dyan naman sa kabilang linya. Si RD Glenda, kumusta po kayo? Bati po kayo muna kayo, ma'am. Isang magandang hapon po, Director Charles at Sir Onin at sa ating mga magigiting na OFW sa sulok man sa mundo. Yan po si Ma'am Glenda po, ang hindi na po natutulog sa dami ng trabaho niya dyan sa Region 6. Ma'am Glenda, kamakailan po ay nakaranas ng lindol po sa inyong rehiyon? Kumusta po ang ating mga kababayan at mga naging tugon ng DMW Regional Office dyan po sa sitwasyon po dyan? For the last few days po, nagkaroon po tayo ng mga quakes po dito. Dito po sa Region 6, sa Iloilo, Bacolod, hindi naman ho gaanong malakas. No? Nasa intensity 3, 2, at kahapon po yung 4. But wala naman po declaration of the suspension ng mga work dito. We continue to render services po sa ating mga OFW clients. Ma'am, kamusta naman po yung ating mga kababayan po diyan? Partikular na po yung mga pamilya ng mga overseas Filipino workers. Yes. Ano pong balita na po natin sa kanila? The Regional Office 6 po is currently conducting the National Reintegration Network Caravan, which brings services to the OFWs and their families to their respective regions. So nagkaroon po tayo ng 4 na NRN Caravan, which happened po dito first leg natin sa Iloilo City. Then, 1 din po doon sa ating Negros Occidental, which is conducted po doon sa Victoria City. And the other one is dito po sa province of Guimaras. At saka kahapon, yung yung 4th leg po natin was conducted po dito sa province of Capiz. Opo. So during the caravan, yung ating mga various services among the reintegration partners natin na tulad po ng ating PhilHealth, Pag-ibig, OWA, TESDA, SSS, naghatid ng serbisyo sa kanilang mga respective na mga probinsya
para ilapit po yung ating serbisyo at programa sa ating mga OFWs at families po doon. Buti ma'am, hindi masyado naapektuhan ng lindol ang inyo pong reyon at this point in time. Marami po sa ating mga kabayan na ipagpatuloy po ang caravan sa kanilang lugar. Sa ngayon po, wala pa naman ho tayong nararamdaman na pagyanig or intensity na malalakas. The regular services po is being delivered po by the department. Ayan po. So, isa po sa mga pangunahing serbisyo nga yan ngayon ng DMW ay ang National Reintegration Network. Ay pa-shoutout po sa ating napakasipag at wala po siya ngayon dahil nga marami siyang inaasikaso po sa ating kay Asek Kiko na unang nanguna sa London Caravan One-Stop Service for DMW NRN. At RD, maaari ka bang magbigay ng karagdagang update sa proyektong ito dyan po sa Region 6 po? Yes po, Director Charles. So sa Iloilo, marami po almost 200 seafarers benefited from the services ng ating mga reintegration partners. Like po dun sa Pag-ibig, they were able to secure their loyalty cards. Yung sa ating PhilHealth, nalalaman yung mga bagong programa din ng PhilHealth na pwedeng i-avail ng ating OFWs sa ating mga partners sa TESDA, which nagbigay din po ng mga training sa ating mga OFWs and their families, sa DTI, na nagbigay din po ng mga financial literacy, at saka enhancement po doon sa mga kanilang business, development ng kanilang mga business. Likewise, yung sa ating DSWD, na nagbibigay din po ng financial assistance and welfare support sa ating mga OFWs and families po dito sa Western Visayas. Opo ma'am, naku, tama-tama po yan sapagkat ang ating mga kabayang overseas Filipino workers talagang kumbaga nasa isang lugar lang, andun na lahat ng serbisyo na kinakailangan at hinahanap po nila mula sa gobyerno. Correct, partner. Para hindi na po sila mahirapan, di po ba sir? Yes, tama ka dyan, partner. Opo ma'am, kamusta naman po yung livelihood program para po sa ating mga overseas Filipino workers reintegration? Maaari nyo bang ibahagi ma'am kung ilan na po yung mga nabigyan ng tulong at paano nakatulong ang programang ito sa kanilang mga pamilya? The Department of Migrant Workers Regional Office 6 was able to grant financial livelihood assistance to our Balik Pinay Balik Hanap Buhay program beneficiaries in the amount of 7 million po. So 700 yung beneficiaries natin for the Balik Pinay Balik Hanap Buhay program. We do also have the Livelihood Development Assistance Program or the LDAP, which we have 35 beneficiaries in the amount of 350,000. And sa Pinas, ikaw ang ma'am at sirs, where they were able to be hired ng ating Department of Education or DepEd. Nagkaroon sila ng plantilla positions at ang number ng beneficiaries po natin dito ay 62 and they were granted 20,000 each as the work startup expenses. So yung amount granted to our schemes is 1,240,000 pesos po. Ayan Naku. po, malaki-laki rin pala. Malaki sir. rin pala. Opo, kahit paano ay talagang malaking tulong po ito sa mga overseas Filipino workers Yes, at sa kanilang mga pamilya. Yes, at kahit paano meron silang halagang pag-umpisa pa. Tama po. Yes, Director. Naku. Yes. Sa RD Glenda, napakahalaga rin po. Ano naman po, yung sa ating mga financial assistance, Opo. under the Action Fund or sa financial, medical, and mga bereavement assistance po natin sa ating mga OFWs and their families. We do have 699 beneficiaries and the grant amounted to 55,318,075 pesos po. Wow. So medyo malaki-laki Malaki po talaga. yung ating mga Yes. naitulong po. Pero ma'am, at Dito this- sa mga OFWs at sa kanilang pamilya sa Western Visayas. At this point in time, marami pa rin po ba ang mga nakapila mga overseas Filipino workers para ma-reintegrate naman ang kanilang pagbalik sa ating bansa? Yes, oo. Ma'am? Anyway,
Marami pa rin po ba ang mga nakapila ngayon? At umaasang kahit na paano ay mabibigyan po sila ng reintegration program ng ating pong gobyerno. Oo, mukhang marami-rami pa nung naitala po. So marami pang talaga mga OFW na nag-iintay ng kanilang mga serbisyo ng ating departamento. Pero RD Glenda, napakalaga rin po, no, partner, na ang partnership sa pagpapatupad ng ating mga programa. No? Kaya ma'am, sino-sino po ang ating mga partners for the Livelihood at Reintegration Initiative dyan sa Region 6? So we do have the Department of Labor and Employment, our attached agency, the Overseas Workers Welfare Administrations, the Department of Trade and Industry, Department of Health, Philippine Health Insurance Corporation or the PhilHealth, Department of Social Welfare and Development or the DSWD, the Department of Science and Technology, the Department of Tourism, Pag-ibig, Department of Human Settlements and Urban Development, Technical Education and Skills Development Authority, Philippine Social Security System or the SSS, the Department of Agriculture, and the local Public Employment Service Office po. Yun po yung mga partners natin dito sa ating mga reintegration programs and services sa Western Visayas. Maraming salamat po at buti na lang kahit na paano nakakatulong po natin itong mga ahensya ito at departamento ng ating pong gobyerno para matulungan ng ating mga kabayan na may kailangan po sa reintegration program. Pero ma'am, meron po ba kayong mga announcement, future plans o calendar of activities na nais po rin ibahagi para sa ating mga overseas Filipino workers dyan po sa Region 6, Western Visayas? Tama po ba ma'am? Yes po. Meron pa po kami mga upcoming activities for the trainings and seminars sa ating mga OFWs and families. So meron pa tayong Reintegration Network Caravan to be conducted po naman doon sa San Jose Antique on October 22 and Buruanga Aklan on October 27. Likewise, magkakaroon din po tayo ng job fair activity dito on October 23. Sponsored by the Provincial Public Employment Office. Then, currently po, we are working on the Memorandum of Cooperation with the Philippine Guidance and Counseling Association of the Philippines, Iloilo Chapter, for the counseling and support services to FWs and families. And also working on with the Memorandum of Understanding on the convergence of programs and services and ERTIP campaign in the province of Capiz po. So yun po yung mga upcoming activities. Then we are also preparing for the Grand National Reintegration Network Caravan to be held po doon naman sa Bacolod City, Negros Occidental on November 25 po. Ayan po. Ma'am, maraming salamat po at napakinggan po natin si RD Glenda ng Region 6. Maraming salamat po, RD. Salamat po, Director Charles. Yes, salamat po, Sir Onin, for the opportunity na mabahagi po yung accomplishment ng Department of Migrant Workers, Regional Office 6. Yes po. Thank you po. At asahan po natin, Director, na sa susunod na pagkakataon, marinig pa rin natin si RD Glenda. Yes po. Para maibahagi sa atin ang iba pa mga kwento ng overseas Filipino workers sa kanilang reyon. Yes po, at mag-iingat po kayo dyan, RD Glenda. At sandali lang po mga kabayan, huwag po kayong aalis sa aming pagbabalik, partner, no? Kwento ng Pag-asa at Kalinga ang inyong mapapakinggan, kaya manatiling nakatutok dito lamang sa tahanan ng OFW. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Kalinga at aksyon para sa mga bagong bayani. Ayan, at narito pa rin po ang tahanan ng OFW para sa kalinga at aksyon. Para sa mga bagong bayani. Para sa kalinga at aksyon, narito at mapapanayan po natin ang ating bisita sa araw na ito. Siya po si Glyza Gregorio mula sa Israel at Rebecca Alba mula naman sa Qatar. At of course, shout out naman po kila Director Falcone Ace Millar. Saludo po kami sa inyo sa National Capital Region sa patuloy na pamamahagi ng agarang tulong pinansyal sa pamamagitan ng Action Fund. Ayan, makibalita po tayo at makikamusta po tayo sa ating mga bisita sa araw na to, si Glenda at si Rebecca. Magandang araw sa inyo. Magandang hapon din po. Ayan, una sa lahat, kamusta na kayo? At pang ilang beses na ba kayong lumapit at nagpunta sa DMW? First time lang po. First time? Yes, First time? Oo. Ano ba nangyari? Siguro kwentuhan nyo muna kami paano ang naging buhay nyo sa iba yung dagat sa abroad. Gano'n ka nang katagal sa abroad? Ako po, Rebecca? bali 6 years na po ako. Ito sa amo ko, bali magpo 4 years. So, nagkaroon ng hindi maganda. Tapos ngayon, yung nasira ang washing machine, tapos kinalta sa akin. Mhm. Yun. Tapos ngayon, lumapit ako sa Polo Owa kung anong dapat kong gawin. Yun ang sabi ni ma'am sa akin, sige, punta ka na doon. Tapos, Ang kaso mo ay sa kabuuan ay ang problema sa washing machine. yes po. Bawat gamit may nasisira, kinakalta sa sahod. Ano ba yung una nasira doon sa amo Yung mo? parang blender siya. Blender? Oo. Yung Nasira. anong partner sa ilalim, no? Yung umiikot doon sa ilalim. Tama po. Apo. Yung pinakaulo, nawala yung ulo. Nawala yung takip, yung kumbaga. takip po. Oo. So doon na nag-umpisa yung Opo. ano nyo. Tapos bawat may, halimbawa yung mga damit na Opo. gusto nilang pabayaran. So hindi ako pumapayag. Mhm. Doon sa Mhm. one time lang doon sa blender na yun. Pero nung last nitong washing machine, talagang malaki-laking perang ikakalta sa akin. So hindi ako pumayag. Mhm. Tama naman yun kasi una sa lahat, washing machine yan eh, di ba? At ang pinang-aayos, sabihin, damit ng amo mo yung nilalaban mo dyan. Wala namang problema sana kung pati damit mo, di ba? Kaya lang, matindi talaga yung inabot mo na kumbaga nasira sa kabuuan yung washing machine at ikaw pa babayarin. Kamusta ba ang trabaho mo sa abroad? Okay Ibig naman, sabihin sir. sa kabuuan ng 6 na taon mo sa ibayong dagat, kamusta naman ang naging pamumuhay mo roon? Okay naman sir, kaso lang talaga nagkakaproblema naman. Mabait naman sila, kaso lang, yun nga lang talaga itong last ko talaga, talagang ganun ang ugali nila. Mga bintangera sila, pero tiniis ko kasi kailangan kong trabaho. Pero kahit masakit na pinagbibintangan ka, tinis ko yun. Pero itong last talaga na ginawa sa akin, hindi ko na kinaya. Kasi kailangan ko, kasi dalawa ang anak ko nag-aaral eh. Tama. Kailangan kong pera. Ilang taon na yung mga anak mo? Ano At po? anong grade? Anong Yung year? tatlo po may mga asawa na. So ito na lang yung dalawa ko. Bali, ang nag-aaral na lang 19 at saka 17. Anong grade yun? Bali, second year. Second year college at saka... Malapit-lapit na pa. Ano po, tourism po yung ano ko. Yung Kita mo, ganda pa ng kurso ng anak mo. Tapos yung isa po, graduating ng grade 12. Ayan. Ano pa? Pakikwento mo, kailan ka nagpunta doon? 2019, ano? 2021, yung pagpunta mo ng Qatar. Hindi po, 2020 po. 2020 nagpunta ng Qatar. 2021 po. 2021, tapos bumalik ka nung 2024 na. Yun na yung nagka-problema ka, no? Pero nagbalik manggagawa ka ulit, no? Sa kanila po. Oo. Tapos paano ka naman nakalapit sa mamaya natin balikan ni sir, no? Patapos yung natin masarap kasi yung kakwentuhan nito. So nung bumalik ka na dito, pumunta ka kaagad sa DMW.
Yes po. Tumawag po ako kung anong dapat kong gawin. Oo. Tumawag ako sa embassy natin kung anong dapat kong gawin. Yun ang nakausap ko si Ma'am Merit kung anong dapat kong gawin. Sabi niya, huwag kang pumayag na kaltasan ka. Bukas na bukas, sabi niya, iligpit mong gamit mo, pumunta ka rito. So, kinausap ko yung amo ko. Sabi kong ganun sa kanila, ma'am, kung ganito ang ginagawa niyo sa akin, hindi ako papayag. Nagtumawag na ako sa Polo Owan namin na pupunta ako. Yes, partner, ito yung ano natin na kahit saang mundo pag tumawag ka 24/7 sa atin, nandiyan po to. Naalala ko lang kasi hindi yung tulad ng kumbaga noon medyo mahirap pa talagang linya ng komunikasyon at talagang pagka nasa amo ikaw, talaga wala pang pagkakataon na kaugnayan ang sino man sa opisyalis ng Pilipinas na roon. Pero ngayon, madali na dahil isang tawag lang, alam mo na kagad ang gagawin mo. Yes, oo. Tapos ano yan, dahil sa gamit ng social media, no, kung ano yung available sa iyo, pwede mong iparating kaagad sa amin kung ano yung mga yung saliranin. Ayan. Si Glenda naman, matanong ko lang, gaano ka nakatagal sa abroad? Israel po is 3 years and 6 months po. Israel, 3 years and 6 months? Nag-Abu Dhabi din po ako for 3 years and 6 months. Anong trabaho mo sa Abu Dhabi? Assistant supervisor. Assistant supervisor. Tindahan ba yon? Yes po, convenience store. Convenience store. At yung pangalawang pagkakataon? The second time po sa Israel is caregiver po. Caregiver. Ano naman naging problema mo sa Israel at mukhang yan ang dahilan kaya ka narito? Umuwi na po kasi yung last employer ko po hindi ni-renew yung visa ko. Dapat po for refiling, i-appeal po siya, but lapit po ng konti sa mic, Ms. Glenda. Re-appeal po dapat yung visa ko, kaso po hindi na po ni-re-appeal nung amo ko kasi ayaw po nilang magbayad sa lawyer. Which yung lawyer po cost 8,000 shekels po. Mahal yun. Yes po, almost 2 months na salary po namin. Magkano yun, ma'am? Nasa 70 to 80,000. Malaki-laki din yun, partner. Malaki-laki And 2 din. months po siya. Yung ibang employer po kasi, katulad po ng ibang mga kakilala ko po, yung employer po nila yung sumagot for filing po ulit ng visa nila. Yung kinausap ko naman po yung employer ko, if ever, kaltas po ba sa sweldo? Ayaw po maglabas nung among babae. Yun po yung naging conflict. Ayun. Kaya po, after po nun, binigyan lang po kami ng parang 30 days po to stay sa Israel. Lapit po ng konti, ma'am, para mapakinggan namin ng mga kwento, ma'am. Yan, sige, yan. After po nun, yung lumabas po yung paper na decline nga po yung visa ko. Binigyan lang po ako ng 30 days to stay po sa Israel. But unfortunately, I stayed there for 3 more months. Yun po, nag-decide na lang din po umuwi kasi nga po hindi naman po maayos yung papel. Ano pong dahilan mo? Bakit to, kumbaga, nasa abroad kayo at talagang, well, of course, nataguyin yung pamumuhay ng iyong pamilya. Single parent po ako. Then, yung tatlo po yung anak ko. Isang 22, 21, and yung bunso po is 9 years old. 2 pong college, and yung isa po is grade 4. All right. I see. Okay. Ma'am, nung lumapit po kayo sa DMW, anong assistance po ang naipanawagan niyo po? Yung first po is yung balik manggagawa po ba yun? Livelihood? Livelihood program, livelihood assistance ng DMW sa OWA. Okay, All right. Nako. Alright, nako, napakaswerte nyo sapagkat unang pagkakataon po nito na lumapit sila sa DMW, Department of Migrant Workers, at ito rin ang pagkakataon, mga kaibigan, para makatanggap sila ng magandang balita mula sa DMW. Yes po, at itong meron po kaming konting tulong po from DMW para siguro po ay partner, pwede rin itong pang-umpisa, no? Pwede pang-umpisa. Oo, makapag-umpisa po habang kayo po ay nandito sa Pilipinas, habang nag-iisip kung ano po yung mga susunod nyong hakbang sa ay meron po tayong konting tulong po mula sa ating Pangulo po, no? Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa ating kalihim si Secretary Hans Leo Kakdak. Narito po ang tulong, mga kaibigan, ng DMW Action Fund Assistance. Ma'am Glenda, tanggapin mo ito. Ayan. At si Ma'am Rebecca. Thank you po. Salamat po ng marami sa inyo. Ano po? Maraming salamat din po. Unang pagkakataon na lumapit at unang pagkakataon, mga kaibigan, na bigyan po ng tulong ng DMW. Ayan po. Ma'am, ano po yung may mensahe po kayo sa ating mahal na Pangulo at ating mahal na Sekretary po? Sa
President po natin, President Bongbong Marcos, and kay Sir Secretary Hans Leo po. Thank you po. Kasi malaking tulong na po ito for starting a new business po siguro. Ayan. Opo. Maraming salamat, Ma'am Glenda. Ma'am Rebecca? Maraming salamat po, President Bongbong and sa Secretary Hans Leo. Salamat po at malaking tulong din sa panimula namin. Okay. At Salamat po, po. sige. At yan Salamat po ang ating panayam kina Ma'am Rebecca at Ma'am Glyza. At samantala po ay isang mahalagang anunsyo mula po sa Department of Migrant Workers at patuloy pang nakikipag-ugnayan ang Department of Migrant Workers sa Philippine Consulate General Hong Kong Police at ang MWO Hong Kong para sa masusing investigasyon at agarang paghahanap sa ating dalawang nawawalang kababayan sa Hong Kong, sina Aimee Mahilom Pabuaya which is 24 years old at si Aleli Perez Tibay, 33 years old. Ayan, nananawagan po kami mga kaibigan sa sino mang may impormasyon sa kanilang kinaroroonan na makipag-ugnayan sa MWO Hong Kong sa numerong 852-2866-0640. Ulitin po natin, 852-2866-0640 or sa DMW OWA hotline, ano yung hotline? 1348. Ayan. Yes po. Kaisa po ninyo ang buong DMW sa padalagin at pagkilos para sa kanilang ligtas na pagbabalik. Yes, at paalala po mula sa Philippine Embassy sa Singapore. Mag-ingat sa mga bagong modus ng mga nagpapautang o loan sharks na ginagamit ang pangalan ng embahada para makuha ang inyong personal na informasyon pati ang inyong employer. Ayan, wag pong basta-basta magtitiwala mga kaibigan. Para Yes. sa kabuong detalye, basahin niyo po ang advisory na nakapost sa ating official Facebook page at gain din sa ating pong screen. Yes po. At mayroon po tayong mga mahalagang balita po ngayon na partner, no? Tungkol dito sa Balikbayan Box po, na meron po tayong may ifa-flash po tayo diyan sa screen kasi marami pong mga nag-i-inquire po tungkol doon sa kanilang mga Balikbayan Box po. So nandiyan po kung may mga inquiry po kayo sa Balikbayan Box po, nandiyan po ang QR code. Pwede po nilang i-scan po ayan at meron pong mga informasyon na hiningi sa kanila, yung pangalan, yung address, kailan pinadala yung Balikbayan Box, saang country, at kung siyempre ibibigay nila yung detalyo kung saan paano nila ito pinadala. At next week po partner, no, pag-uusapan din natin kasi marami tayong mga nare-receive na inquiry tungkol po sa Balikbayan Box sa Makati Express po. So ito po ay pag-uusapan po natin ito next week, Thursday po. At magpo-post po kami dyan sa aming website at dyan sa Facebook page po ng Department of Migrant Workers sa mga iba pang anunsyo tungkol po dito. Ayan. Alright. At meron po isa mga kaibigan sa Serbisyo Caravan, nasa Milan, Italy naman po tayo. Sila po. Shout out po kay Sir Danilo Gracia. Next week po, magkita-kita tayo, Sir Dan. Yes po, yes. At para sa mga mahalagang balita, anunsyo, komento at ibang bahagi ng serbisyo, ay maaari nyo po kaming makontak sa DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita nyo sa inyong screen. Ayan. Amin pong pinahalagaan ang inyong mga feedback para higit po kayong mapaglingkuran. At aming ihatid ang mga programang tahanan ng OFW via Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po ang inyong lingkod, Charles Tabo po ng Department of Migrant Workers, Land Base of the Concern. At ako po muli ang inyong lingkod, Oling Miranda ng DMW SCS. Yes po, muling samahan ninyo kami sa susunod na Huwebes sa parehong oras at abangan ang susunod na episode na may mga makabuluhang balita po. Kita-kita tayo ulit dito lamang sa nag-iisang programa at paborito niyong programang Ang Tahanan ng OFW. Tahanan